Nakakasulat na siya ng kanyang pangalan. Nung 2 taon pa lang siya, naaalagaan na niya ang kanyang sarili. Nung 4 na siya, marunong na siyang magluto ng kanin. Napakatalentadong bata. Ang pangalan niya ay Matilda. Ang pagkaanak sa bata ay di sinasadya. Hindi siya gusto ng kanyang mga magulang. Hindi siya pinapansin nito. Isang beses, nilagay nila ito sa trunk ng kotse. At nagsimulang magmaneho. Nang mabilis na ang kanilang takbo, umiikot na sa likod si Matilda. Pero hindi nila ito namalayan. Iniwan lang nila ang bata pagbaba. Ang kanyang ama ay bumibili at nagtitinda ng mga second-hand na mga kotse. At ang kanyang ina ay isang may bahay at walang ginagawa, kundi magpaganda buong araw at lumabas upang maglaro. Lagi nilang iniiwan si Matilda sa bahay mag-isa. Buti na lang iba siya sa ibang mga bata na normal. Alam niya paano mag-enjoy ng kanyang buhay mag-isa. Ang bata ay mahilig magbasa. Nabasa na niya lahat ng libro sa bahay. Kinagabihan, sinabihan niya ang kanyang ama na bilhan siya ng bagong libro. Napakabuting mag-aral ng bata. Ngunit pinagalitan si Matilda ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na iba siya sa ibang miyembro ng pamilya. Ang kagustuhan niyang madiskobre ang mundo ay sobrang lakas. Ngunit ang kanyang pamilya ay nanonood lang ng teleserye buong araw. Kinabukasan, habang naghihintay na umalis ang kanyang mga kapamilya, pumunta siya sa library mag-isa. Sinisip-sip ang lahat ng kaalaman sa libro. Mula noon, araw-araw na siyang pumupunta sa library. Matapos magbasa ng mga pambatang libro, nag-umpisa siyang magbasa ng masalimuot na panitikan. Natuwa ang matandang librarian sa kanyang mausisang isip. Binigyan siya ng library card para madala niya ang libro sa bahay. Lumaki na si Matilda. Oras na para siya pumasok ng paaralan. Nakikita niyang mga bata naglalaro sa paaralan. Nagugustuhan niya ito, ngunit iniisip ng kanyang mga magulang na isa pa rin siyang 4 na gulang na bata. Paulit-ulit na sinasabi ni Matilda na 6 na taong gulang na siya. At pwede nang pumasok sa eskwela. Ngunit ang kanyang mga magulang ay patuloy lang sa pag-ayos ng kanilang buhok. At binaliwala siya. Lagi siyang tinutukso ng kanyang kapatid. Ang mga taong ito ay hindi talaga kinokonsidera si Matilda na miyembro ng pamilya. Ang nasaktan na bata ay nagtago sa kwarto na namimilipit. Kinabukasan, nang kumakain, pinakita ni Matilda ang kanyang pambihirang talino. Madali niyang nalutas ang 4 na digit na paulit sa math. Ngunit nagalit ang kanyang mga magulang. Sabi ng ama, pag ginawa mo yan ulit, paparusahan kita. Paparusahan ako sa pagiging matalino. Pag hindi mo ko sinunod, paparusahan kita ng nakamamatay. Kinulong siya sa kwarto. Ngunit maldita rin si Matilda. Habang natutulog ang kanyang mga magulang, pinalitan niya ang hairspray ng ama niya ng pampaputi. Pagkatapos, namangha ang buong pamilya. Pag lumalabas siya, kailangan niyang magsombrero para itago ito. Hindi lang yan, nadiskobre din ni Matilda na ang kanyang ama ay isang masamang negosyante. Pinapalitan niya ang mga sirang kotse sa mga bago. Ginagamitan lang niya ng pandikit ang mga sirang parte. Hindi niya iniisip ang kaligtasan ng mga customer. Gusto lang niyang kumita ng pera. Sabi ni Matilda na ito ay kasalanan. Matalino ako, ikaw ay bobo. Tama ako, ikaw ay mali. Wala kang magagawa. Hindi niya matanggap ang maling ginagawa ng ama niya. Naisip ni Matilda na gantihan siya. Nilagyan niya ng pandikit ang sombrero ng kanyang ama. Kaya pag kumakain sa restaurant, hindi niya matanggal ang kanyang sombrero. Tinulungan siya ng ina. Pinagtawanan sila ng mga tao habang tinatanggal ang sombrero. Ang ina taimtim. Binigay ang lahat ng lakas sa paghila. Sa huli, natamba silang dalawa. Nagulo nila ang buong restaurant. Si Matilda ay mahinahon lang kumakain ng cake. Sa gabi, ang buong pamilya ay nanonood ng TV. Si Matilda ay nagbabasa lang. Nagalit ang kanyang ama. Kinuha ang libro at pinunit. At pinilit siyang manood ng TV. Nagalit si Matilda na nanonood sa TV. Ilang saglit lang. Sa huli, walang nagawa ang ama kay Matilda. At pinayagan siyang pumasok sa eskwela. Masayang-masaya si Matilda. Punong-puno siya ng pag-asa makapasok sa eskwela. Pero hindi niya alam na ang principal sa eskwelahan ay marahas. Itong mataas at mabangis na babae ay ang principal. Kahit tingnan mo lang siya, alam mong hindi mo siya mabibiro.
Pag nagnakaw ka ng candy panahon sa klase, itatapon ka niya sa bintana. Hindi niya tanggap ang kaguluhan ng mga estudyante. Tinatapon niya ang mga bata na parang bola. Kukunin ang tirentas na buhok at paiikutin. At itatapon. Buti na lang, ang mga guro sa paaralang ito ay banayad. Madali lang ang mga pinapagawa niya. Nang biglang nagtanong ang guro ng mahirap na tanong tungkol sa math. 13 by 379 katumbas. Sagot ni Matilda, 4,927. Nagulat ang lahat, at madaling kinalkulan ng guro. Tama. Dali-daling pumunta ang guro sa principal. Si Matilda ay matalino, kaya dapat ilipat siya sa mataas na grado. Ngunit tumanggi ang principal. Iniisip niya na si Matilda ay makulit, at hindi kaya ng guro. Kaya gustong ilipat si Matilda sa ibang klase. Hindi pa rin sumuko ang guro. Naniniwala siyang kakaiba ang talento ni Matilda. Dapat ay nasa mas maganda siyang eskwelahan. Pumunta siya sa bahay ni Matilda, sibak ukang kausapin ang kanyang mga magulang. Gusto mong ipadala namin si Matilda sa kolehiyo. Hindi ako nakapunta ng unibersidad, at ayaw ko rin silang pumunta sa unibersidad. Siraulong mga tao at masamang negosyo. Nakatayong tumetawa sa mga edukado. Dalawang taong may kakaibang pananaw. Talaga, imposibleng mag-usap ng sabay. Ngunit alam ni Matilda ang hangarin ng guro. Alam niya na mabait lang ang guro sa kanya. Isang araw, biglang nagpatawag ang principal ng malaking pagpupulong. Tungkol pala sa matabang bata na nagnakaw ng cake. Pinarusahan ang bata sa harap ng maraming tao. Pinilit ang batang kumain ng malaking cake. Kalahati lang ang makain ng matabang bata. Hanggang sa nasusuka na siya. Umupo si Matilda sa lupa, hindi niya ito kayang tingnan. Tapos tumayo at nag-abiba sa matabang bata. Sumunod ang ibang bata, lahat ay nag-abiba sa matabang bata. Ang batang mataba nakatanggap ng abiba, lumaban. Hanggang sa naubos ang buong cake. Para siyang nanalo sa kompetisyon. Pagkatapos, kinandado si Matilda ng principal dahil siya ang nagpasimuno ng abiba. Ang ipinagbabawal na kwarto ay puno ng pako. Buti na lang, nahanap siya ng guro at inilabas. Dinala siya muli sa silid-aralan. Iba niyang kaibigan ay nasa tabi lang. Nilagay niya ang butiki sa baso ng principal. Uminom siya ng 2 malaking lunok. Tumawa ang lahat ng bata. Naisip niyang may nangyayaring masama at tumingin sa ibaba. Isang ahas. Pinipilit niyang si Matilda ang may kagagawan nito. At pinagalitan niya ito. Ngunit hindi nagpatinag si Matilda. Tinitigan niya ang baso at pumikit. Nahulog ang baso. Tumalon ang butiki sa principal. Takot na takot siya at para siyang asong nakawala. Lalong tumawa ang mga bata. Nagkataon lang ba ito o magic? Si Matilda lang ang nakakaalam. Sinabihan niya ang kanyang guro na mayroon siyang kapangyarihan. Ngunit hindi naniwala ang guro. Nang naglapit na sila, sabi ng guro, sa totoo lang, ang principal ay kanyang tiyahin. Namatay ang mama niya nung bata pa lang siya. Pinapunta ng tatay niya ang principal para mag-alaga sa kanya. Hindi nagtagal, nagpakamatay ang kanyang ama. Ito na ang pagkakataon ng principal na palayasin siya. At ang kinin ang bahay. Sa maraming taon, hindi sinubukan ng guro na umuwi. Ngunit ang bahay na yon ay puno ng alaala ng kanyang pamilya. At ang paborito niyang manika. Naramdaman ni Matilda na nakakaawa ang kanyang guro. Gusto niyang tulungang makuha ng guro kung ano ang sa kanya. Silang dalawa ay pumunta sa bahay. Pagkatapos ng maraming taon na malayo siya sa kanyang tahanan. Hindi mapigilan ng guro ang kanyang damdamin na nasa bahay siya. Nakita rin nila ang paboritong manika ng guro. Sa di inaasahan dumating ang principal. Kailangan nilang magtago. Sinundan ng principal ang tunog at pumunta sa kusina. Pero wala siyang nakita. Kaya nakatago lang sila sa ilalim ng lamesa. Marunong ang batang ito ng magic. Ginagamit niya ang kanyang isip para makontrol ang lahat. Kumakain na hindi gamit ang kamay. Isang kamay lang. Nabubuksan niya ang ilaw. Kung kailan niya gusto. Ang lahat sa paligid ay sumasayaw kasama niya. Kinakaway lang ang kamay niya. Bumabalik ang lahat sa simula. Parang hindi totoo. Hindi pa siya marunong gumamit ng kapangyarihan niya dati. Pero ngayon sanay na siya. Oras na para paghigantihan ang principal. Pagdating ng gabi, pumunta siya sa bahay ng principal. Sa una umakyat siya sa bubong ng kabilang kwarto.
Ginamit ang isipan para buksan ang ilaw. Pagkakita niya sa manika, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Tumango lang siya at bumukas na ang bintana. Lumipad ang manika sa kanyang kamay. Pagkatapos ng kanyang misyon, hindi pa muna umalis si Matilda. Gusto niyang parusahan ang principal. Unang-una ginalaw niya ang upuan. Nahulog ang principal sa sahig. Pagkatapos kinontrol niya ang linya ng kuryente, kaya kumukurap-kurap ito. Bumukas ang lahat ng bintana. Sa sandali naging takot ang paligid. Hindi lang yan, ang litrato ng principal ay lumipad patungo sa pugon. Ang lahat ay nagulo, at ang litrato ng ama ng guro ang pumalit sa dingding. Naging dahilan na sumigaw ang principal. Nagmadaling umalis ng bahay. Nang naghahandang umalis, pinulot niya ang tali sa buhok ni Matilda na nahulog. Kinabukasan, pumasok siya sa klase. Tinanong kung kanino ang tali na iyon. Kung sa bagay, walang sumagot. Bigla niyang hinayla si Matilda. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulat sa pisara ang mga salitang, "Kung hindi mo ibabalik lahat ng ari-arian ko sa aking anak, dadalhin kita sa impyerno." Sunod, binato-bato ng pambura ang principal. Takot na takot siya kaya bumangga siya sa pinto at umalis. Lahat ng estudyante ay nagprotesta. Binato siya ng mga pagkain at laruan. Natakot ang principal at tumakas. Mula noon, hindi na siya bumalik. Sa wakas bumalik na ang guro sa kanilang malaking bahay. At tagumpay niyang na-adopt si Matilda. Sa wakas, masaya silang namuhay na magkasama. Dito natapos ang pelikula.